Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Alleluia, alleluia. Ang tanong po sa atin ngayon, Huwebes ng Oktaba ng Muling Pagkabuhay, mababa ba ang tingin mo sa sarili mo? O kung hindi man, masyado bang mataas ang tingin mo sa sarili mo? Pareho pong mali iyon, mga kapatid. Parehong hindi tama. Yung isa ay kulang, yung isa ay sobra-sobra. At malamang sa malamang, kaya mababa ang tingin mo o masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo, ang ginagamit mong panukat ay ang sarili mo lang na pamantayan. Ang ginagamit mong panukat ay kung paano mo rin nakikita ang iba. Pero malinaw sa ating mga pagbasa kung paano tayo tinuturing, kung paano tayo tinitignan ng Diyos. Unahin po natin sa napakagandang salmo na ginamit sa araw na ito. Ikawalong salmo. Sino ang tao para arugain? Sino ang tao para kalingain? Nilikha mo ang tao na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Bawat isa sa atin nilikha ng may dignidad. At sabi nga po sa aklat ng Henesis, sa kanyang larawan at wangis. Kaya't gayon na lang po ang pagpapahalaga natin sa bawat isinisilang na tao. At kahit hindi pa isinisilang, kahit nasa sinapupunan, basta't tao, kahit inilalaban na lamang ang katawan, basta't tao, may mataas na dignidad wala pa lamang sa pagkakalikha ng Diyos. Kaya't kung mababa ang tingin mo sa sarili mo, yan ang alalahanin mo. Pero hindi lang dahil sa paglikha, kundi dahil tayo ay iniligtas. Kung babasahin natin ang lumang tipan sa Biblia, naku, mababato po kayo. Bakit? Paulit-ulit ang pagtalikod ng mga tao sa Diyos. At makikita natin paulit-ulit din ang pagbibigay ng Diyos ng awa, ang pagpapatawad ng Diyos, ang patuloy na pagbibigay niya ng biyaya. At siguro, ang pinakarurok ng lahat ng ito, yung sinasabi ni Pedro dito sa unang pagbasa. Yung pangalang ginamit namin para pagalingin ang lumpo, yan ang pangalan ng taong pinapatay ninyo, pinagpalit ninyo sa magnanakaw. Pero sinumbatan ba sila? Pinarusahan ba sila? Hindi. Ano ang sinabi ni Pedro? Batid ng Diyos na hindi ninyo nalalaman ang inyong ginagawa. Pamilyar po ba? Ito ang una sa 7 huling wika. Sinabi ni Jesus habang siya'y nakapako sa krus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi sinumbatan. Hiningan pa ng kapatawaran. At kasunod noon ng ating mabuting balita. Paano yun nasabi ni Pedro? Dahil mismong silang mga alagad nakaranas ng ganong pagmamahal, ng ganong pagpapatawad. Habang nag-uusap-usap ang mga alagad, dumating ang Panginoong Jesucristong muling nabuhay. Ano sinabi niya? Peace be with you. Sumainyo ang kapayapaan. Sino tong mga sinasabihan niya na ito? Yung mga alagad na nung dinadakip na siya, isa-isang nagpulasan. Iniwan siya. Sino lang ang alagad na natira? Si Juan. Ngayon, sama-sama sila.
Kung tayo yon, bigla nating nakita yung mga nang iwan sa atin, ano sasabihin natin? Yan, ganyanan, ganyan kayo eh. Pero hindi nadinig yung kay Jesus. Ano sinabi niya? Sumainyo ang kapayapaan. At pagkatapos nun, ano ginawa niya? Humingi ng makakain. Nagkaroon ng munting hapag, munting piging, munting salo-salo. Iniwan siya ng mga alagad, nasira ang komunyon, ang pagkakaisa nila, at binalik iyon ni Jesus nang sabihin niyang sumainyo ang kapayapaan. Pagkatapos, nagkaroon uli ng komunyon, pagsasalo-salo, pagkakaisa. Ginagawa natin yan sa loob ng banal na misa. Bago mangumunyon, haharap tayo sa isa't isa. Kahit minsan hindi mo kasundo yung nasa likod mo, yung katabi mo, yung nasa harap mo, lilingunin mo at sasabihan mo ng peace be with you. Kapayapaan na galing sa Diyos. Bago magkomunyon, pinaghihilom muna. At hindi lang doon natapos. Sa bandang dulo ng ating binasang mabuting balita, sinabi ni Jesus, ang pagpapatawad, ang kaligtasan ay dapat ipahayag sa lahat. Nagkaroon ng paghilom, nagkaroon ng komunyon, at nagkaroon ng pagsusugo. Ganyan din ang ginagawa sa atin. Pumapasok tayo dito sa simbahan, karamihan naman sa atin, di naman karapat-dapat talaga, di naman malinis. Baka nga bago umapak sa may pintuan ng simbahan, nakaisang chismis ka pa eh. Pero tinatanggap ka ng Panginoon, pinapatawad, pinaghihilom, binibigyan ng komunyon, at pinagkakatiwalaan pa rin sa misyon. Kaya kung mababa ang tingin mo sa sarili mo, alalahanin mong nilikha kang may dignidad. At kung masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo, alalahanin mong pinatawad ka lang, binigyan ka lang ng pagkakataon para maging tama ang tingin sa sarili, tingnan ang sarili kung paano ka tinitignan ng Diyos. Sumainyo ang kapayapaan. Amen.